Kailan mo ititigil to, Ma? Kapag patay na ako, syempre hindi na ako gagalaw nun. Eh di tigil na. Ma naman, hindi po magandang biro yan. Batang-bata pa po ninyo. Hindi natin masasabi ang buhay, anak. Tanging ang nasa itaas lang ang nakakaalam kung hanggang saan lang tayo. Minsang ding nasabi ni Lola na may itinanim sa inyo ang tatay ni Lola. Yung si Lelong Melio. Oh, ang anak ko. Ang daming nalalaman. Nakakatuwa ka eh. Pero Ma, huwag ka na magsasalita ng ganun ha. Malayo ka pa. Gabi-gabi at sa tuwing gigising ako, inihihiling kita sa kanya. Salamat, anak. Pero paano kung katawang lupa na talaga ang bumibigay? Si Mama naman eh. Huwag ka nang umiyak. Sige lang, anak. Ihiling mo ako sa itaas. Pero kung sakalit hindi ka pakinggan, huwag sasama ang loob mo. Sadyang hanggang doon na lang talaga. Ma? Nasaan ka, Mama? Mahal na mahal kita, Sanya. Hihintayin kita. Ma! Huwag kang umalis! Dito ka lang! Mama! Isang masamang panaginip. Ma, huwag muna. Hindi ko pa naibabalik ang lahat ng kabutihan mo sa akin. Masama ang kutob ko sa napanaginipan ko. Pero nananampalataya ako na hindi yun mangyayari. Kaya naman, katulad ng naging ritual ko na tuwing umaga, umusal ako ng pasasalamat at taimtim na humiling na pahiramin pa ng mahabang buhay si Mama. Baon ng pag-asa na patuloy na didinggin ang aking hiling, panatag akong nagtrabaho sa maghapon. Pagsapit ng gabi, nagkayayaan kami ng aking mga kasama sa trabaho na magdisko. Lalabas muna ako. May tumatawag sa akin. Hello? Sino to? Hindi kita marinig. Pakilakasan. Huwag ka nang bumalik sa loob. Delikado. Ma? Ano po? Diyos ko po. Sunog! Tumawag kayo ng bumbero! Nasusunog ang disco! Bahay na ako. Hindi. Naku po. Bakit naman picture frame pa? Bakit naman picture frame pa ni Mama? Hindi. Ayokong sagutin. Hindi to totoo. Tumigil ka na sa pag-ring. Hindi pa. Ang unfair mo. Nakiusap ako sa'yo. Hello? Si Sanya to. Sa wakas, sumagot ka na. Kanina pa kita kinokontak eh. Ang hirap mong hanapin. Ate mo, Nina. Umuwi ka na muna dito. Wala na si Mama. May mga tawag na sadyang hindi katanggap-tanggap. Pwedeng tawag sa ospital dahil may sakit ang kaanak o kaya ay mula sa pulis, nagsasabi ng aksidente ng tao na ginawa kang contact in case of emergency o mula sa kasintahan na nakikipagkalas na. Pwede din namang sa opisina dahil may sumabit na papeles. Pero ang tawag na yun ay isang bagay na ilang beses kong hiniling na huwag kong matanggap kailanman. Nino, mahal na poong Nazareno. Naririnig mo po kaya ako? O noong mga panahon na nagdadasal ako, niloloko ko lang po ang sarili ko na naririnig ninyo ako. Sabi ninyo, basta manampalataya ka, basta manalig ka, didinggin ka. Hindi naman po ako nanunumbat. Pero kasi,
Bakit naman po agad-agad? Di ba sabi ko sa inyo wag po muna? Gusto ko po muna siyang paginhawain. Ang daya niyo naman po eh. Aalis na po ako. Hindi ko po alam kung kailan ako babalik dito. Masama po ang loob ko. Pero alam ko po wala akong karapatang magtampo sa inyo. Uwi na po ako. Pakisabi po kay Mama, mahal ko siya palagi. Ang sunog na naganap sa Barangay Obrero, Quezon City nitong April 12, 2025 ang nagpaalala sa akin ng karanasan ko noong ako'y 27 anyos pa lamang at siyang nag-udyok sa akin upang kayo ay sulatan at ibahagi ang parte ng aking buhay na may kinalaman sa aswang. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, nagbabagang pagbati mula sa lungsod ng Parañaque. Ako po si Sanya. 51 na po ako ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang HR sa isang pribadong kumpanya. March 18, 1996. Lunes. Sino ang hindi makakatanda sa trahedyang kumitil sa madaming buhay na nagsasaya lang sana? Hindi ko masabi na survivor ako ng ozone disco tragedy, pero isa ako sa hindi inabot ng sunog at naging saksi sa karimarim-marim na mga hiyawan at paghingi ng tulong ng mga natrap sa loob ng disco habang tinutusta sila ng apoy. Pero hindi tungkol doon ang laman ng aking sulat. Ito ay tungkol sa pataba na gamit ng aming ina na si Selena sa kanyang taniman ng kalamansi. Kapag ganitong umuulan, namimiss ko siya. Ang hilig pa naman nung humingi ng salabat kapag malamig. Oo, tama. Pero bigla na lang siyang umayaw sa salabat, diba? Ayaw yata ni Mama na pinag-uusapan natin siya. Hanggang ngayon ba naman, naniniwala ka pa sa multo? Hindi naman maiiwasan eh. Anong magagawa ko kung nakakaramdam ako? Isa pa, kita mo din naman na nalaglag yung mga gamit ng mag-isa. Ay nako! Itigil na kaya natin tong usapan na to. Baka mamaya hindi ako makatulog. Mahirap pa din para sa iyong maniwala. Mabalik ako. Pero sa mga weird na bagay palagi kayo magkausap ni Mama, di ba? Wala ba siyang nabanggit sa'yo na kakaiba? Wala naman. Sa tuwing aasikasuhin niya ang mga kalamansi, tagabuhat ka ng balde na naglalaman ng mga pataba niya. Oo, tama yun. Kasi sinusubukan ni Mama kung pwede nang ipasa ang pag-aalaga ng taniman ng kalamansi. Nasabi ba sa'yo ni Mama kung saan gawa yung pataba niya? Bakit mo na itanong? Naisip ko lang kasi baka pwede nating ibenta sa ibang may taniman ng kalamansi. Hindi. Ano bang iniisip mo, ha? Sanya? Bakit? Anong problema? Wala, ate. Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadyang sumigaw. Okay lang. Tungkol dun sa pataba ni Mama. Mabuti pang limutin na lang natin ang tungkol dun. Katulad ng bilin niya. Nangihinayang lang kasi ako. Malaki ang kikitain natin kapag nagkataon. Magkakagulo ang may-ari ng taniman ng kalamansi. Hindi yun gusto ni Mama na kumalat pa. Pero ang daming may gusto ng mga naglalakihang kalamansi. Kahit siguro sa ilang ka-close lang ni Mama. Sigurado naman ako na ililihim din nila. Hindi. Dahil tulad mo, mangangati din sila na ikalat yun. Kung ikaw nga na anak, hindi tabla ng pakiusap. Ano naman magiging hawak mo sa kanila para tumupad sila sa pangako nila sa ato kung sakali? Tiwala na lang. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito, Sanya, kung hindi ka magtitiwala. Kumporme sa tiwala, ate. So, hindi ako pwedeng pagkatiwalaan. Ganon? Ikaw ang nagsabi niyan, ate. Hindi ako. Nagbabalik ang gitil ko sa'yo na buwisit ka eh.
Diyan ka na nga. Nararapat lang sa akin to. Ginalit ko kasi si ate mo, Ninay. Mama, tinutupad ko po ang pangako ko. Pasensya na po kayo kung nagkasagutan kami ni ate. Miss na po kita. Sanya, huwag ka dyan sa hamugan. Baka magkasakit ka. Bumalik ka na sa loob ng bahay. Ate mo, Nina. Pasensya ka na sa inasal ko, ha? Alam ko, mali ako. Madami lang akong iniisip. May mali din ako, ate. Nag-init agad ang ulo ko. Sinagot pa kita ng papiloso ko. Pasensya ka na sa akin. Hindi kita dapat ginanon. Ano to? Mainit-init pa. Ate? Ano? May... Sinong nandyan? Lumabas ka. Bago ako gumamit ng dahas. Sanya? Monina? Kayong dalawa pala yan. Anong ginagawa niyo sa ambunan? Hans! Anong Hans kayo dyan? Sanya? Bakit duguan niyang kamay mo? May... fetus dito. Pumasok na kayo sa loob. Tatawag ako ng tanod. Sige po. Salamat. Pakireport na lang po kay Kapitan ng nangyari. Alam kong namimiss niyo na ang nanay niyo. Pero bakit naman nandun kayo sa dilim? At kung kailan kauulan lang? Alam niyong wala ang nanay niyo dyan. At kahit saan naman maririnig na kayo nun. Naghahanap ba kayo ng problema? Mukha ba kami naghahanap ng problema? Na-offend ako sa kagaspangan ng salita ni Hans. Pero hindi na naman bago sa akin yon. Bata pa kami, ganun na talaga siya. Pero sa loob-loob ko, sana naman naging medyo swabe lang siya. Alam niya na may pinagdadaanan kaming magkapatid, na wala ang mama namin, at nakilibing pa sila ng umagang yon ng lolo niya na si Mang Rek. Eto, magkape ka na muna. Makaganti man lang kami para sa lahat ng tulong mo. Galit ka ba? Hindi naman. Malapit na kitang tirisin, Hans ka. Buti at napadaan ka. Kinakain na kami ng lungkot eh. Ang totoo niyan, wala naman akong balak dumaan dito. Oh, bakit nandito ka ngayon? Ha? Nagboluntaryo ako na tumulong sa pagroronda dahil kulang ng tanod. Ronda? Bakit? Anong problema? May ilang na file na report na kakaibang pangyayari, lalo na sa mga taniman ng kalamansi. Kakaiba? May mga nakakita daw ng kakaibang nilalang pagsapit ng dilim. Liligid-ligid daw sa mga bahay. Ha? Tinanong niyo ba kung nakainom ang mga yun? Noong una, ayaw ko din maniwala. Alam mo naman ako, pilosopong tasyo talaga. Pero sa mga naranasan namin itong huling araw... Yun bang dahilan kung bakit ilang gabi din kitang nakakasalubong kapag uuwi ako para kumuha ng gamit ni Mama? Oo, itong lugar ninyo at ilang katabi ninyo ang napapunta sa akin para bantayan. Mauna na ako matulog. Diyan na kayo. Sige, uuna na din ako. Babalik na lang ako bukas, Sanya. Sige, ingat. Aray! Ano ba't bigla kang huminto sa paglalakad? Nakakakita ka pa ba? Oo, malinaw kitang nakikita. 20/20 pang vision ko. Hindi yan, sila. Anong klaseng tanong naman yan? Nakikita mo pa ba sila? Nakakaramdam ka pa rin ba? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Sige na. Hindi ko alam. Parang nawala lahat noong natanggap ko ang tawag na nawala na si Mama. Mula pagkabata, kakaiba na po ako, Madam Venus. Nakakakita ako ng mga bagay na hindi normal na nakikita ng mga bata. Sa kaunting panahon na pinagsamahan namin ng tatay ko, ilang beses niya akong dinala sa mga manggagamot upang ipasara ang third eye ko. Hanggang sa nakilala niya si Selena, ang kinilala kong ina. Hindi siya manggagamot, pero may dala siyang gamit at maalam sa espiritual. Ma, nandito ka ba? Kahit sana ikaw lang ang makita ko.
Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Kung nandito ka, gusto kong malaman bakit ka na-aksidente. Napakaingat mo. Hindi ka gumagamit ng sasakyan nang hindi mo sigurado ang lagay nun. Hindi ka rin reckless driver. Kaya bakit? Nawala na talaga ang lahat sa akin, ano? Dinala na din ni Mama ang kakayanan ko na makaramdam. Pumayag na kaya ako sa suwestyon ni Ate Monina na ibenta yung pataba ni Mama. Matitiis mo na hindi sagutin ang tanong ko, pero hindi ang madamay si Ate Monina sa lihim mo. Hindi po ako tunay na anak ni Mama. Ang tunay na anak po niya ay si Monina. Sabi niya, love at first sight sila ng tatay ko. Hindi sexual, kundi platonic. Nagkasabay sa isang bus, nagkakwentuhan, nagkagustuhan. Malakas ang vibrations ni Mama at nasabi niya agad na may kakaiba sa akin. Kahit pa naman hindi nagkukwento si tatay ng kahit ano tungkol sa kakayahan ko na makakita. Nandito na naman sila. Ang alin, anak? Yung maliliit na tao, nakasakay po sa puno at may bago rin po kayong bisita. Anak, tingin ka kay Mama. Nakatingin na. Pwede mo silang ignorahin. Hindi lahat ng oras na pagtutuunan mo sila ng pansin. Ang hirap po kasi, nakaharang po sa ginagawa ko. Kung palagi mo silang papansinin, mauubos ka. Aralin mo na ituring sila na hindi mo sila nakikita. Susubukan ko po ulit. Tama yan. O eto, kapag natapos ka na sa mga puno dyan, budburan mo na nitong pataba. Sakto po, nakatapos na ako. Pero Ma, ano po bang fertilizer na to? Bakit parang napapansin ko iba po ang tubo ng mga puno ng kalamansi natin at may kalakihan din po ang mga bunga? Gusto mo bang malaman talaga? Opo, para po kasing may kaiba akong nararamdaman eh. Parang buhay po ang pataba. Parang, sabi na nga ba, mararamdaman mo. Ang totoo niyan, anak. Salina! Sa wakas, nahagip din kita. Annette, anong ginagawa mo dito? Annette, anong ginagawa mo dito? Natural! Hinahagip kang lintik ka. Ma, wag niyo na kaya siyang kausapin. Okay lang yan, anak. Saka na tayo mag-uusap, ha? Haharapin lang muna ni Mama ang bisita ko. Bisita? Nagpapatawa ka ba, Selena? Ako? Bisita? Doon na tayo mag-usap sa kubo, Annette. Bakit hindi pa natin isama yung kasama mo? Yan ba yung ampon mo? Yung anak ng inasawa mong lalaki? Anak ko si Sanya. Okay, sabi mo eh. Huwag kang manigaw. Para pinansin ko lang yung kutong lupa na yan eh. Palabasin mo na din kaya si Monina dito. Makausap ko. Baka pwedeng. At katulad pa din ng dati. Hindi. Hindi kasali sa usapan natin ang mga anak ko. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo yan. Kung ganon, kapag kailangan kita, magpapakita ka. Hindi itong pinahihirapan mo pa ako. Lintik na to. Oo, sige. Magpapahagip na. Mag-usap na tayo sa kubo. Sige na, ha? Ay, tama talaga ako. Saan ate? Noong na-aksidente si Mama sa sasakyan at na-ospital, tumamlay ang mga tanim natin. Medyo maliit din ang bunga natin ngayon kumpara sa dati. Babalik din yan sa dating laki. Alagaan lang natin. Teka, bakit ka nga pala nakagwantes? Kasi... Ate naman eh.
Kabilin-bilinan ni Mama, huwag gagamit ng guwantes kapag namimitas ng mga bunga. Nalulungkot ang halaman dahil parang pinangdidirihan mo. Kasi... Ay, Sanya, alam mo ba kung ano tong mga papel na to na nakatapal sa mga puno ng kalamansi? Mga dasal na Latin yan, ate. Latin? Anong nakalagay? Cresceret Sanus. Cresceret Sanus Fiere. Yun palang basa nun. Anong ibig sabihin? Lumaki at maging malusog. Alam mo, minsan nabanggit ni Mama na may alam ka daw. Pero kapag kinakausap kita, lagi mong itinatanggi. Mga turo lang din ni Mama ang alam ko. Si Mama ang totoong may gamit. Sa bagay, alam mo may nabasa ako sa libro ni Mama. Yung nagdadala ng sakit. Ano nga ba yun? Tour. Ate, kung gusto mo talagang matuto, dapat tinandaan mo din ang unang bilin ni Mama. Unang bilin? Parehong sinabi ni Mama sa atin yun. Huwag tayong babanggit o babasa ng salita ng malakas o sa bibig kung hindi natin alam ang ibig sabihin o kung masama ang magiging dulot nun sa iba. Ay, oo nga! Tama! Nalimutan ko na eh. Pero huli na ang lahat. Ano yun? Wala. Sabi ko huli na ang lahat. Kasi maling-mali na ang nabasa ko eh. Nalimutan ko na din ang tamang banggit. Ate, hindi yun nakakatawa. Ang maling pagbanggit ng mga salita ay pwedeng magdala ng masamang epekto o pangyayari. Ang totoo niyan, Sanya. Sa paninermon mo sa ate mo, akala ko talaga nagbalik ang nanay niyo. Aling Anet, ano pong sadya niyo? Gusto kita makausap. Saka na lang po siguro. Inaasikaso ko pa po ang mga... Baka gusto mo makipag-usap sa akin, Monina. Tayo na po sa kubo, Aling Anet. Kakausapin ko po kayo. Madali ka naman palang turuan, Sanya. Turuan mo mukha mong bisit ka. Hihintayin kita doon sa kubo. Huwag mo akong masyadong paghintayin. Mainipin ako. Ano gusto mo? Ako na lang? Hindi ate. Sa akin ibinili ni Mama ang tungkol kay Aling Anet. Kabilin-bilinan ni Mama, huwag kitang hayaan na mahagip ng siraulong yan. Namumula ka na ate. Pumasok ka na sa loob. Ako nang tatapos sa pagpitas ng mga kalamansi. Haharapin ko lang si Aling Anet. Talagang pinaghintay mo ako, ano? Naghanda po ako ng melon. Inumin niyo po habang malamig. Alam mo na siguro ang pinunta ko dito. Alam kong nagbilin si Selena. May usapan kami. Heto po ang kopya ng sulat ni Mama. Ipinatago niya sa abogado na nag-aasikaso dito sa lupa. Anong katarantaduhan ito? Hindi maaari! Hindi ko ito kikilalanin! Ano man po ang sabihin ninyo, hindi po mababago ang desisyon ni Mama. Wala na po siya dito para gawin pa yun. Hoy uhuging Sanya! Hindi akong kagaya mo lang ang makakapanlamang sa kagaya ko! Hindi mo ako kilala! Iba akong magalit! Sabi nga po ni Mama, at alam ko rin po yan, dahil saksi po ako sa panggigipit ninyo sa kanya sa tuwing pupunta po kayo dito at guguluhin niyo siya. Ang lakas din ng loob mo na harapin ako ng ganito. Sino ka ba ha? Ampon ka lang. Baka nalilimutan mo. Hindi ikaw ang tunay na anak. Sa batas po, inilagay ako ni Mama bilang anak niya. Inangkin niya po ako bilang anak niya na totoo. Maging sa binyag ko po ayun din ang inilagay niya. Ha! Kung hindi dahil sa angkin mong kakayanan, hindi ka kukupkupin ni Selena. Bastarda ka lang naman ng lalaki na inasawa ng malanding yon. Hindi po malandi si Mama. Kung wala na po kayong sasabihin na matino, tapusin na po natin ang usapang to. Tama ako. Mas makakabuti na si Monina ang kausap ko. Maaari pong wala na si Mama. Pero hindi po ibig sabihin nun ay pwede niyo na pong gawin ang gusto niyo. Malinaw po ang sinabi ni Mama sa iniwan niyang bilin. Hindi maaaring makanti si Ate Monina. Sanya! Wala kang alam ano? Umuwi ka dito, gawa ng mama mo. Ang mama mo na ubod mong mahal kahit ampon ka lang.
Ang mahalin po ang magulang ko kahit hindi po siyang nag-anak sa akin ay isang karangalan po para sa akin. Sana, ganyan ka pa rin kadalisay mag-isip sa mga darating na panahon. Galingan mo, ha? Dahil ano nga bang meron ng isang ampon kung hindi ang maging tapat lang sa umampon sa kanya? Ay! Ma, ano po bang gagawin ko? Sana po nandito kayo para maayos ang lahat. Parang hindi ko po kaya. Sandali! Sabi ng sandali eh. Baka matuyo na sa mukha mo ang uhog at luha. Lalo kang papangit. He, bakit ka naligaw? Nanliligaw? Hindi pa naman Pero pwede na siguro. Ano? Ano daw sadya nung aning na si Anet? Hoy, grabe ka. Wala kang galang naman. May gapak ka ba sa ulo? O talagang nag-i-enjoy ka sa malatrudis liit yung palitan ng alin na yun? Narinig mo pala. Hanggang kinaaling trining ka mo. Dinig na dinig ang pagtatalak ng mangkukulam na yun. Huwag kang manghusga ng hindi ka husgahan, sabi nga sa Biblia. At sabi din ni Mama. Alam na alam ko ang Bible, no? Naging sakristan ako nung elementary at high school, di ba? Kaya nga. Pero sa alin na yun, Panginoong Diyos na mahabagin. Hindi bagay ang aral ng Biblia. Ang baboy ng bunganga. Dapat doon pinagmumumbog ng holy water Tapos dinadasalan ng pang-alis ng masamang espiritu. Grabe ka kay Aling Anet. Ayan, ganyan. Ngingiti ka dapat. Kita mo, napatawa na kita. Salamat, Hans. Siya nga pala. Ngayong napangiti na kita. May gusto sana akong sabihin sa'yo Ano yun? Ang totoo niyan. Sana umiinit na. Ano, ako na lang ba magpapatuloy ng pamimitas sa mga kalamansi? Ay, oo nga pala. Saka na tayo mag-usap, Hans. Kung sana kinausap ko si Hans, baka naagapan ko ang problema. Yon ang naiisip ko sa tuwing babalikan ko ang senaryo na yon. Dahil ang susunod po na parte ng aking salaysay ay isang bagay na hindi ko inasahan na malalaman ko tungkol kay Mama. Isang lihim na sumira sa lahat ng aking paniniwala, paninindigan at mga bagay na aking pinanghahawakan. Oh, kain lang kayo ng madami ha. Sanya, ako na magpapakain. Magluto ka na lang ng tanghalian. Ikaw na, ako na lang dito. Baka mangitim ka Sino bang ate sa ating dalawa ha? Ikaw. Pero ako kasi, kayo manggi na. Okay na ang mainitan ako. Ikaw, mistisang-mistisa ka Madali kang magkapekas kapag nainitan ka. Iwan mo na ako dito. Sigurado ka ba? Baka mamaya isipin mo na inaalila kita. Hindi. Kasi ang totoo niyan, paglulutuin kita. Inilabas ko ng karning baka na buto-buto sa lababo. Ayun! Kaya nagsisip-sip ang bruha. Gustong makatikim ng specialty ko na sinigang na baka na buto-buto. Sige na, please. Oo, sige na po. Papasok na ako at magluluto. Nag-aalala ka ba na mag-aaway kami, Mama? Hindi yun mangyayari. Huwag po kayong mag-alala. Ha? Anong meron doon? Itong lugar na to. Sa dulo ng aming likod bahay, may isang shed na ipinagawa si Mama. Pinalagyan niya yon ng pinto at lock. Ilang beses ko siyang inabutan na may ginagawa doon. Pero sa tuwing aabutan ko siya, marahan niya akong sasabihan na bumalik na sa bahay at wag nang magtanong. Naaalala ko pa noong wala pang mga tanim na kalamansi si Mama. Mistulang pulubi kami.
dahil palagi kaming nagigipit. Ma, kahit ba sardinas, wala na talaga tayo. Medyo sumasama pong sikmura ko sa nilugaw at asin. Pasensya ka na anak. Hindi ako makautang sa tindahan ni Nena. Mahaba-haba na kasi ang ating lista ng utang. Ilang araw na po tayong ganito. Hayaan mo, baka bukas. Iyan din po ang sinabi niyo kahapon. Paano mong natitiis yung lugaw? Ha? 3 araw ng ganyan ang pagkain natin. Nakakasuya kang tingnan. Nakakabusog naman eh. At saka, pinaghirapan tong gawin ni Mama. Sip-sip. Kahit naman suka ng aso ang ihain ko sa'yo. Basta bigay ni Mama, lalamunin mo eh. Munina, yung pananalita mo. Saan ka pupunta? Hindi pa ubos ang pagkain mo. Ma, hindi niyo po ba ako narinig? Sinasamaan po ako ng sikmura kapag kumakain ng lugaw. At kung saan po ako pupunta, doon ka namang Rex. Makikikain. Tiisin mo na ito anak. Kaysa hiyain mo ng ganyan ang sarili mo. May ikakahiya pa po ba ako? Gayang pinagchichismisan na rin naman po tayo sa dami ng utang ninyo sa mga kapitbahay at sa haba ng listahan ninyo sa tindahan. Ang makikain sa ibang bahay, hindi ko na ikakahiya pa. Ikaw anak, baka gusto mong sumama kay Munina. Magpapaliwanag na lang ako kay Mang Rex. Busog na po ako. Masiba lang po talaga ang bituka na to eh. Pero busog na talaga ako. Selena! Nandito ka ba? Nandito ako. Papasok na ako. Anong meron? Upo ka. Gusto mo bang maghapunan? May lugaw kami dito. Ano na nangyayari sa'yo, Selena, ha? Bakit nagtitiis ka ng ganyan? Aba, kung gagamitin mong gamit na minana mo sa nanay mo, milyonarya ka na. Alam mong hindi para sa mga ganong bagay ginagamit ang espiritual. Sabi mo eh, pero may imumungkahi sana ako sa'yo. Gusto kitang makausap. Doon tayo sa kubo kung ganon. Anak Sanya, maghanda ka ng maiinom ha. Pumunta ka kay Nena. Umutang ka ng 1 sachet ng juice. Sige po. Ay hindi. Teka, may 10 piso pa ako sa altar. Kunin mo yun at yun ang ipambili mo. Hindi na. Huwag mo nang kunin yung pera na yon. Heto ang 500. Bumili ka ng family size na soft drinks at yelo na rin. Ang sukli, ipambayad mo sa utang nyo kay Nena. Ane, wag na. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Isipin mo na lang na paunang bayad. Anong paunang bayad? Kailangan ko ng tulong mo. May naitulong naman ako sa'yo, di ba? Noong kabataan natin, ako lang mag-isa ang dumadamay sa'yo nang hindi mo maipalibing ang nanay mo. Hindi ko nalilimutan ang mga tulong mo. Kaya nga, tulungan mo ako ngayon. Sige, sabihin mo sa akin. Ay, anak, nandyan ka pa? Lumakad ka na Sanya. Opo, inay. Nang pumayag na si Mama, agad akong lumakad at nagtungo sa tindahan ni Aling Nena. Madilim ang daan sa dirt road ng aming lugar. Hindi pa kasi konkreto ang daan noon. May iilang poste ng ilaw na gawa sa kahoy at hindi yun sapat para magliwanag ang daan. Pabalik na ako nang may mapansin akong kaluskos sa talahiban. Ay, lagot. Nabitawan ko. Nasaan ang mga barya? Nanang ko po. Huwag kayong lalabas. Hindi. Ayokong makinig. Ayoko! Ano yun? Huwag po. Ayokong makakita. Ayokong makakita. Ay! Uy, kanina ka pa namin pinapanood ni Munina mula dun sa may paliko. Anong nangyayari sa'yo? May gumagalaw dun sa talahiban eh. Talaga namang may gagalaw dun. Ang dami kayang dagang palay dito. Gawa ng mga tanim ng mga magsasaka.
Naku! Umiral na naman yung kaduwagan mo. Hindi! Totoong meron dito eh. Sanya, naku po. Anak, pasensya ka na. Nalimutan ko na hindi ka na dapat lumalabas kapag ganitong gabi na. Napalakad-lakad pa kita. Mama, sorry po. Natunaw na ang yelo. Nakakahiya po sa bisita ninyo. Okay lang, iuwi mo na yan. Pagsaluhan ninyo, isasama ko lang ang nanay mo sa amin. Hans, baka naman pwede akong makisuyo. Ihatid mo na ang mga dalaga ko. Makiinom ka na din ng soft drinks bilang pasasalamat po. Kahit wala pong soft drinks. Pero kung inaalok niyo po ako, hindi ako tatanggi. Tayo na, ihahatid ko na kayo ni Monina. Salamat. Mama, paano po kayo pag-uwi? Huwag kang mag-alala. Kaya ni Mama. Uwi na kayo. Hindi umuwi si Mama ng gabing yun. Doon siya nagpalipas kay Aling Anet. Nang sumunod na araw, ipinagawa na niya ang shed sa likod ng bahay namin. Mahigpit na nagbilin na huwag kaming pupunta doon. Nang magbalik ako sa amin at wala na si Mama, muli kong nakaharap ang shed. Marahil ay kuryosidad at pangungulila ang nagtulak sa akin. Lumapit ako at itinulak ang pinto na may sira ng lock. Wala naman sigurong masama. Sisilip lang ako. Kung may itinatago man si Mama, marahil ay mga libro na naglalaman ng Latin. Nag-aalala siguro siya na pakialaman namin. Nanang ko po. Mama naman eh. Huwag kang manakot. Mas nakakatakot po ang hindi nakikita at nagpaparamdam lang. Ha? Sira na ang lock? Ano yun? Ang sangsang naman. Grabe. Anong nangyari dun? Ayan, siguro naman sapat na tong panangga sa amoy. Hindi. Hindi ito totoo. Mama, anong nangyari? Bakit? Bakit niyo po ito nagawa? Ang aming mama. Kawawa naming mama. Sorry, Mama. Hindi kita agad nabigyan ng maalwan ng buhay. Sorry po. Kung alam ko lang po talaga. Hanggang dyan ka na lang, Aling Anet. Huwag mo nang bastusin pa ang mama namin. Tama nga ang nanay mo, may kakaiba sa'yo. Paano mong nalaman na ako ito? Gayong bumanggit na ako ng tagalibo. Ibinulong nila sa akin. Sayang ka, Sanya. Makipagtulungan ka sa akin. Yayaman ka. Ah! Papatayin kita. Hayop ka. Anong ginawa mo sa mama namin? Demonyo ka! Mamamatay ka na! Naku po, Sanya! Maghunos dili ka! Sanya! Mahirap bang tanggapin na yung mama nyo na inilagay mo sa pedestal ay isang masamang tao? Demonyo ka! Umalis ka dito! Hayop ka! Hayop! Mas gugustuhin ko pa na matawag na demonyo kesa hayop. Ikaw ang may gawa nito. Pinagsamantalahan mo ang paghihirap namin. Hoy, ampon! Nasaan ang pruweba mo, ha? Bago mo ako akusahan, tingnan mo nga. Nasaan ang pruweba mo? Wala! Kapag may nakuha ka matibay na pruweba, saka magtapang-tapangan. Lintik na to. Pasalamat ka. Hindi kita ihahabla ng attempted murder. Gunaw. Yun ang naramdaman ko, Madam Venus. Yung para akong ginawang halimbawa ng when it rains, it pours. Pero hindi swerte, kung hindi pighati at rimarim.
Alam kong hindi masama ang mama namin. Nagawa niya lang yun dahil sa pera. Para maitaguyod kami ni Monina. Kung meron mang nagbago sa pananaw ko, yun ay ang pagbaha ng awa at lalong pagmamahal kay mama. Uminom ko muna ng tubig oh. Masama sa puso ang ganyan. Ang hirap maging mahirap, lalo't may mga anak ka. Saan niya? Kahit ang dasal hindi tatalab. Sa gitna ng paghihikahos, yung nag-iisang kinakapitan mo, bibiguin ka pa din. Saan niya? Huwag mo sanang isipin na natutulog siya sa mga hinaing natin. Sino ba ako para sumama ang loob sa kanya? Napag-isipan siya na nagkukulang o kahit pa ang pagtulog, kaya hindi tayo naririnig. Hamak na tao lang ako, pero bilang tao, sumasama ang loob ko. Alam mo na kailangan kong ipaalam to kay Lolo Rex. Ipaalam mo na. Kahit pa anong sabihin, nasa mama pa din namin ang lundo. Nasa bakura namin ang pruweba. Nasiwalata ang lahat. Hindi himala, kundi isang nakakasuka at nakakarimarim na lihim. Ang lihim na pataba ni mama. Mga fetus. Mga sanggol na hindi pa naipapanganak. Pinoproseso niya yon sa isang hindi normal na paraan. Inaalay niya sa demonyo na ang pangalan ay Lamia. Naging demonyo siya dahil sa paghahanap sa kanyang mga anak na nalaglag bago pa niya maipanganak. Isang demonyo na ang tanging nais ay mga sanggol. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa mama mo. Nangyari na po eh. Huwag mo sanang parusahan ang sarili mo, Sanya. Hindi mo yun kasalanan at lalong hindi ng mama mo. Mang Rex, gusto ko lang po na linawin na kailanman hindi ko po sisisihin ang mama namin. Ganun po talaga ang magulang. Susuungin ang lahat. Mabuhay lang niyang mga anak niya. Mabuti naman kung ganon. Pero hindi ko po mapapatawad ang tao na nag-udyok sa kanya na gawin yon. Naiintindihan kita, Iha. Mang Rex, hindi po ba dati po kayong manggagamot? Dati, oo. Noong nasa Rizal pa ako, sa lugar ng mga manggagamot. Kapit-bahay ko nga yung mga Rizalista doon. At yung parang may flying saucer sa malaking kahoy na kahon na magaling umayos ng mga bali at linsad na buto. Hindi po ba pwedeng humingi ako ng tulong sa inyo? Na maiganti po ang mama namin sa tao na nagtulak sa kanya na gumawa ng kasamaan na to? Iha, ang karma hindi natin yan hawak. Makukuha din ng tao na yun ang singil ng panahon sa kanya. Pero hanggang kailan pa po? Kapag po patay na ako? Hindi niya ako sinagot, pero inakbayan niya ako at hinawakan sa ulo. Tinapik-tapik yon at bumulong lang na maging matatag ako. Bagay na inakala ko na basta bulong lang niya dahil sa awa. Pero mali ako dahil nang gabi ding yun. Ang sarap mo pa ding magluto. Ibang klase. Talaga ba? Buti at nagustuhan mo. Pero parang may iba. Iba? Paanong iba? Parang naiba yung palo ng asim. Ewan ko ba, baka naninibago lang ako. Bakit parang hindi ka yata kumain? Kanina kasi, noong nag-iiyak ka sa kubo na kasama mo sina Mang Rex at Hans, nagutom na ako. Hindi ko napigil ang sarili ko na tumikim. Kaso naman, napadiretso na sa pagkain ng todo. Okay yan, hindi ka nagpapa-apekto. Kung okay lang. Bilang pagpapasalamat, ako nang maghuhugas ng pinggan. Magpahinga ka na. Okay, salamat. Buti na lang ako naghugas ng plato. Nakatulong na matunawan ako. Grabe ang pagkabusog ko. Makapahangin na nga muna.
Ang sarap ng hangin. Ano naman kaya yun? Ha? At bakit nangagda pa ang mga talahib? Hindi magandang pakiramdam ko. Tatawag ako ng tulong. Nako, si Monina nga pala. Natutulog na. Aray ko naman. Ano yun? Bakit ako nadapa? Ha? Anong... Aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulong! Tulong! Dito! Sanya! Ano nang... taong ahas! Habulin ninyo! Doon nagpunta! Anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako. Kaya mong maglakad? Bigyan mo na lang ako ng sanga na pwede magamit na tungkod. Dudunggulin ko na yung ulo mo eh. Tutungkod ka pa may tutulong na nga sa'yo. Salamat. Yan, ganyan. Lagi ka na lang kaya ko. Ang hirap mo tuloy-tulungan. Nasaan si Monina? Tulog na. Teka, gigisingin ko. Pero pagbalik sa akin ni Hans, nalaman namin na wala si Monina sa kwarto niya. Masama ang naging kutob ko, Madam Venus. Ang totoo kasi niyan, noon pong puluputan ako ng buntot noong taong ahas, naaamoy ko ng kaunti ang paboritong pabango ni Monina sa may buhok noong aswang. Ngunit hindi ko yon sinabi pa kay Hans na naig ang pagmamahal ko sa aking kapatid. Nasaan na kaya si Monina? Dapat kanina pa yung nakabalik, di ba? Hindi ko alam. Baka nagagala. Ganitong gabi? Kung kailan nasabihan na namin kayo na may kakalat-kalat na aswang sa paligid, sasabihin mo gumagala. Hindi naman iba sa amin ang pag-iingat. Kita mo nga may taniman kami ng kalamansi. Kilala pa na may gamit si Mama. Siyempre kahit papano, marunong kami ingatan ang sarili namin. Sanya, may inililihim ka ba sa akin? Ha? Anong sinasabi mo, Hans? Lihim ka dyan. Nang abutan kita na nakapulupot sa iyong aswang, iba ang takot na nakita ko sa mata mo. Takot ka nang makita mong nandun kami. Hans, hindi ko naiintindihan ang pinupunto mo. Kung ilapag ko to, maiintindihan mo na siguro ang sinasabi ko. Saan mo naman nakuha ang bagay na yan? Sa kwarto ng kapatid mo. Nandoon sa ibabaw ng lamesa niya at bukas pa. Mukhang kakagamit lang. O hindi. Monina. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo alam. Kita ko sa mata mo kanina na may kutob ka na kung sino ang aswang. Hans. Sanya, nakakaunawa ako sa pagmamahal mo sa kapatid mo. Pero yung maging bulag ka sa katotohanan na isa siyang aswang, mali na yun eh. Hans, bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong marinig ang panig niya. Baka may mabigat na dahilan si Monina. Talaga ba? Kapag ba nalaman mo ang totoo, ganyan pa din ang sasabihin mo? Anong sinasabi mo? Anong totoo? Tinanong kita minsan kung nakakakita ka pa ba. Oo, tanda ko. Sinagot kita na isinama na ng mama ko ang lahat ng kakayanan ko na makakita. Talaga ba? Kahit ba ang matalas mong kutob na wala na? O ayaw mo lang pakinggan ang nasa paligid dahil natatakot ka sa magiging sagot? Hindi yan totoo. Aling Selena, kung nandito man kayo, magparamdam po kayo sa anak ninyo. Oras na din po para malaman niyo ang totoo. Huwag mong idamay si Mama. Hindi. Ayoko. Hindi ko gustong malaman. Ayoko. Ayoko, Mama. Hayaan niyo na po ako na wala akong alam. Hayaan niyo na manatili ang imahe ng masayang pamilya sa aking isipan. Parang awa niyo na po. Hans, sige na. Huwag mong gawin sa akin to. Ayoko. Sa tingin ko, mas matutulungan mo si Monina kung malalaman mo ang totoo. Harapin mo ang bangungot ng lihim ng pamilya mo. Anak, makinig ka. Pakinggan mo ang totoo. Ang mga susunod na pangyayari
ay base po sa ibinahagi sa akin ni Hans. Ayon sa kanya, nangyari ang lahat 1 linggo bago ang pagpanaw ng aming ina. Dumating si Monina. Nag-uusap noon sina Mama, Mang Rex at Hans. Inamin na ni Mama ang tungkol sa lihim ng pataba. Malaki ang kasalanan ko sa mga bata, lalo na kay Sanya. Hindi ko siya gustong madamay. Nagawa mo lang naman yon dahil gusto mong bigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral. Mali ka at hindi kita kakampihan. Pero saludo ako sa pagiging magulang mo. Inaalala ko lang ang aking si Sanya. Hindi ko dugot naman ang batang yun. Pero kung magmahal yun sa akin at kay Monina, daig pa ang nanggaling siya mismo sa sinapupunan ko. Naaawa ako sa kanya. Maayos mo naman siyang napalaki. Masasaktan ng gusto ang aking anak kapag nalaman niya kung ano ako. Mawawasak ang magandang ehemplo na ipinakita at itinuro ko sa kanya. Kung maaari lang na baunin ko ito hanggang sa hukay. Pero hindi yun ganun kasimple. Ano bang balak mo? Kung anong maitutulong ko, alam mo na ibibigay ko yun sa'yo. Sa oras na dapat nang malaman ng anak ko ang totoo, ni Sanya, suportahan niyo siya. Ipaalam niyo sa kanya na hindi niya yun kasalanan. Na sana, huwag mawala ang pananampalataya niya sa Puong Maikapal. Kung makasalita ka parang hindi ka na magtatagal Hindi natin masasabi. Mabait ang Panginoon, pero malaro ang panahon. Mama, I'm home! Nandito pala kayo. Monina, bakit ganyan ang itsura mo? Napainom. Tapos, rinrake pa ako ng boyfriend ko. Naglibang ako, kaya nagkasino. Ay, may tao pala. Good evening po, Mang Rex, Hans. Tayo muna sa loob ng bahay. Hindi naman iba na sa atin sina Hans at Mang Rex. Kahit pa. Wala akong kailangang ikahiya. Pera lang naman yung problema ko Ano? Noong walang-wala po tayo, di po ba? Nakikilamon lang ako kay Mang Rex. Parang gago, napatay gutom nun. Nakakailang bandehado ako ng kanin. At ilang puswelo ng ulam. Hans, pumunta ka sa loob ng bahay. Ikuha mo ng tubig si Monina para mahimasmasan. Opo. Excuse me lang po, Aling Selena. Oops. Diyan ka na lang. Aalis din naman ako agad kapag nakuha ko na yung pera. Tulad din nung todo lamon ako sa bahay nyo. Tapos, nalaman ko, naubos ko pati ulam nyo na para sa susunod na araw. Monina, ano bang problema mo? Pera. Gatong. Salapi. Magkano bang kailangan mo? 100,000. Diyos ko, anong ginawa mo? Bakit ka nangangailangan ng ganong kalaking halaga? Ma! Buntis po ako sa boss ko na may asawa at anak. Tapos nung sinabi ko, tinanggihan niya ako. Sabi niya, hindi niya ako pananagutan. Masisira daw ang pamilya niya. Naku anak, bakit hinayaan mo na mapapasok ka sa ganyang sitwasyon? Sabi niya, mahal niya ako Sabi niya, ipopromote niya ako kapag pumayag ako. Aanhin mong 100,000. Malungkot ako, Ma. Naglaro po ako sa kasino. Nag-dispalto ko pera ng kumpanya. Naku po. Tulungan mo ako, Ma. Sige na. Anak, wala ako ganong kalaking pera.
Kakailanganin kong mangalap muna. Nasaan ang kita niyo sa kalamansi, ha? At sa sideline niyo kay Aling Annette? Malaki yon, di ba? Anak, matagal na akong tumigil sa gawain na yun nang mapagtapos ko kayo ni Sanya. Tumigil na din ako. Eh di lapitan niyo ulit si Aling Annette. 5 gabi lang ang kakailanganin ninyo. At siguradong magkakaroon ulit kayo ng pera. Ngayon pa ba kayo tatabla ng konsensya eh? Pinanday na nga ang sikmura niyo, di ba? Wala kang respeto. Respeto? Bakit? Anong respeto? Hindi nyo nga nirespeto ang buhay ng mga sanggol na dinudukot nyo nung nagsisilbi pa kayong kantanod ni Aling Annette. Monina, sumusobra ka na. Itigil mo na yan. Habang kaya ko pang palampasin ang mga sinasabi mo. Kayong sobra. Sobrang ipokrita po kayo. Linis-linisan pa kayo. Kailangan ng anak ninyo. Pero pipiliin nyo ang konsensya at moralidad nyo. Pweh! Saan ka pupunta, Selena? Hahabulin kong anak ko, Rex. Baka kung mapano. Pero hindi sila nag-abot. Sa paghabol ng mama niyo kay Monina, na-aksidente siya. Nabundol ng 10-wheeler truck ang pickup na dala ng nanay niyo. Mama. Matagal na ding alam ni Lolo Rex ang lihim ng kakaibang pataba ng mama niyo sa kalamansi. Noon pa ako may kutob. Pero ipinikit ko lang ang mga mata ko. Matagal na? Sa unang pagkakita ko pa lang kay mama na nagsasaboy ng pataba, nakita ko ang ilang multo ng sanggol sa balde niya. Mga ulo ng sanggol, kamay, paa, nakakahilakbot na iyak ang naririnig ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit mo nakayanang manahimik? Naramdaman ko na mahal ako ni mama eh. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Kaya sinabi ko sa sarili ko na okay lang ang nakikita ko. Ipipikit ko lang ang mga mata ko at tatakpan ang tenga ko. Pero ibang nangyari nang harapin mo si Aling Annette. Ginawa niyang medium ng kantanod si mama upang patuloy na yumabong ang buhay niya. Ginamit niya si mama. At ang mga sanggol na nakukuha ni mama bilang kantanod ay siya nilang inaalay sa demonyong si Lamia. At ang mga katawan ng sanggol ang nagiging pataba ng mama niyo kapag nakakain na ang demonyo. Grabe siguro ang tiniis na rimarim ni mama. Ang kawawa naming mama. Pero hindi lang si Mama ang nadali ni Aling Annette. Maging si Ate Monina ay naging kasangkapan na din niya. Dala ng pagkarindi at pagkalaglag ng anak ni Ate Monina, lumapit siya kay Aling Annette, puno ng puot, ng pagkalito. Hiniling niya na makaganti sa lalaking nakabuntis sa kanya. Sa kasamaang palad, dahil hindi naman ganoon kalakas ang espiritual ni ate, sa halip na maging kantanod si ate, naging lamya siya. Saan ka galing? Nagpahangin lang ako. Saan ka galing? Huwag kang magsinungaling. Huli ka na namin ni Hans. Wala kang karapatan na pakialaman ang gamit ko. May karapatan ako dahil pamilya tayo. Uulitin ko. Saan ka galing? Wala kang pakialam. Mabuti pa, bumalik ka na sa lungga mo sa Maynila. Hindi kita kailangan. Ikaw na ang punta. Hay, kang babae ka! Tama na yan. Hindi ka tutuwa ng mama niyo ang pag-aaway niyo na yan. Papatayin na lang kita. Magsama na kayo ni Mama. Ate Monina, mahal ka namin ni Mama. Ano man ang pagkakamali mo, matatanggap ka namin. Kausapin mo ako. Mag-usap tayo. Huwag ganito. Hindi tayo pinalaking mga salbahe ni Mama. Sanya. Sanya, anong gagawin ko? Natatakot ako. Anong mangyayari sa akin? Nang mapakalma namin ni Hans si Monina,
Hinayaan muna namin siyang makabawi. Hinayaan ko siyang magmuni-muni sa kwarto niya. Si Hans naman ay nangako na babalik at pakikinggan ang aming usapan. Kinabukasan na kami nakapag-usap ni Monina. Nandito na ako. Dinala ko na din si Lolo Rex. Nahihiya po ako sa mga inasal ko. Lahat naman tayo ay nagkakasala, iha. Tanging Diyos lang ang pwedeng humusga sa atin. Ang mahalaga ay marunong tayong magsisi. Sanya, ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Ate, pamilya tayo. Gusto kong marinig ang nangyari para malaman din namin kung paano ka namin matutulungan. Agaw buhay ang mama namin nang mapulot na mga rumisponde. Si Ate Monina naman ay kinailangan namang iraspa dahil tuluyang nalaglag ang bata sa sinapupunan niya dahil walang nagsasaboy ng pataba na namlay ang mga tanim. Hindi din nagbunga. Ubus na ang laman ng bangko ni Mama at patuloy ang paglobo ng bill sa ospital. Doon nakasalubong ni Ate Monina si Annette. Ayon sa salaysay ni Ate Monina, Monina! Ikaw na ba yan? Aling Annette, nabalitaan kong tungkol sa mama mo. Kumusta na? May mga nagsasabi na gulay daw ang ina nyo. Nasaan na yung ampon? Hindi ko yata napagkikita. Alam na ba? Aling Annette, utang na loob. Kung wala po kayong maganda na sasabihin, pabayaan nyo na lang po ako. Monina, kaibigan ako ng mama nyo. Matagal na. Oo, matagal na po. Matagal na din po na pinag-uusapan ng mama namin na aswang. Kagagawan nyo yun eh. Mula nung gabi na sinundo nyo siya, nag-iba na si mama. Palagi na lang siya nakakulong sa lintik na shed na yon. Napatunayan ba na aswang ang ina nyo? Hindi naman ah. Masyado lang mag-inarte ang ina ninyo. Mahala na po kayo sa konsensya nyo. Makakarma din kayo. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, alam mo kung saan ako nakatira. Palaging bukas ang tahanan ko para sa inyo. Hayop ka? Ha? Sino ba ang kailangan ng tulong mo, ha? Lamunin mong salapi mo! Gaga! pero parang sinalot sina Ate Monina at Mama. Pagbalik ni Ate Monina sa ospital ng hapon, nalaman niyang nag-flatline si Mama. Palala ang lagay niya at nanghingi na ng dagdag deposito ang ospital. Ipit si Ate Monina sa desisyon na hayaang mamatay ang mama namin o kagatin ang alok ni Annette. Aling Annette! Aling Annette! Si Monina ho ako! Monina, iha! Mabuti at naisipan mo na tanggapin ang alok ko. Kailangan ko po ng pera. Malaki. Walang problema. Magpapauna na ako ng 100,000 piso. Diday! Halika nga rito. Heto ang pera. Sabi mo kay Danny, ihatid ka sa ospital. Ibigay mo yan doon bilang deposito sa gamutan ni Selena. Oh, siya! Larga! Kita mo, iha? Madali lang naman akong kausap, hindi ba? Ano po ba ang gusto ninyong gawin ko? Maging kantanod ka din, tulad ng mama mo. Gusto ninyo akong maging aswang? Ay, hindi basta aswang. Isa itong mahalagang tungkulin. Hindi naman po ako tumatanggi. Aling Annette. At sino may sabi na pwede kang pang tumanggi? Sumunod ka sa akin. Gagawa tayo ng kasunduan kay Lamia. Sa basement ng mansyon ni Annette, may isang kwarto na pinasadya.
May nakabaliktad na krus sa dingding noon at may nakapakong ulo ng kambing doon. Meron ding nakaukit na nakabaliktad na bituin na nakapaloob sa isang bilog. Anong lugar ito? Pasadyang lugar ko para sa aking pagsamba. Pasok. Panginoon ko. Oo, Panginoon mo. Ang nariyan sa nakabaligtad na krus na yan. Ang papanginoonin mo. Mula ngayon, tumayo ka doon sa gitna ng bituin. Lumuhod ka at upuan mo ang iyong mga sakong. Anong gagawin niya sa akin? Akin ang kamay mo. Shhh! Huwag kang nervyosa. Sisirit to, sige ka. Anong buong mong pangalan? Maria Antonina. Aray! Aray ko! Dugo mo. Dugo ko. Pinagsama upang ialay at tawagin si Lamia. Ano yun? Parang umuugang silid. Mamamatay tayo! Maguguhan tayo rito! Ibang dugo talaga ni Salina. Ang bilis makatawag. Panginoong Lamia, heto ang huling alay ko sa'yo. Bagong tapat na tagapaglingkod na siyang maghahanap ng mga anak mo na pinaslang ni Hera. Ano ito? Bakit niya ako pinupuluputan? Pakawalin mo ako! Ganyang-ganyan din ang mama niyo nung una na makita niya si Lamia. Lumayo ka! Huwag mo akong kakainin! Huwag! Anong ginawa mo sa akin? Ano pa? Eh di pinahiram ka niya ng lakas upang maging kantanod. Tama naman ito. Hindi ako makahinga. Ano to? Huwag kang nervyosa. Ang init! Parang kinakahain ang kaloob-looban ko. Ngunit hindi naging kantanod si Ate Monina. Hindi siya tulad ni Mama na astral o yung hindi kasama ang totoong katawan kapag nang-aaswang. Naging tunay na aswang siya. Isang aswang na Lamia. Naging talamak ang pagkawala ng mga buntis at maging ng mga bagong anak na sanggol ng Karatig Pook at sityo. Dahil walang alam sa espiritual si Ate Monina, hindi din niya magawa ang pataba. Huli na nang malaman ko ang pagkakamali ko. Wala na din palang silbi ang pagharang ko nang pumunta si Aling Anet dito kung ganun. Patawarin mo ko, Sanya. Naging mahina ako sa kabila ng pagnanais ni Mama na maprotektahan ako. Ninais ko pa na maging salot. Hindi kita masisisi, Iha. Pero mali. Maling-mali ka. Ngayon po alam ko na, pero tulad nga po ng sinasabi ng matatanda, laging nasa huli ang pagsisisi. Naging bulag po ako. Paano na yan? Ano na po maaari nating gawin, Mang Rex? Makakabalik pa po ako sa dati. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi na. Nakapatay ka na ng tao. At hindi basta isa, madami-dami na din. Isa pa, nakapag-alay ka na sa kampon ng kadiliman ng alay. Hindi na mababago pa yan. Ano bang nagawa ko? Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Kung sana, naging kasing tibay mo ako, Sanya. Mahina din ako, Ate Monina. Kayo ni Mama ang lakas ko. Kayong tanging pamilya ko. Pero makakabawi ka pa kung tutulungan mo kami sa paglaban kay Anet. Sige po, handa na po ako. Makabawi man lang po ako sa mga naging kasalanan ko.
Ate Monina! Lumayo ka! Huwag kang didikit sa akin! Ate Monina! Bumalik ka! Pero hindi siya nakabalik. Hinintay namin siya ni Hans, ngunit walang Ate Monina na nagbalik. Suminag na ang araw, hindi siya umuwi. Nagpaalam si Mang Rex na uuwi muna. Si Hans naman ay nagbolontaryo na samahan ako sa bahay. Oras ng umagahan, nalaman ko ang kasinungalingan ni Ate Monina. Okay lang ba sa'yo ang sinangag? Hindi kasi masyadong kumain si Monina noong nakaraang gabi, kaya marami itong bahaw na kanin. Okay lang. Ano yun? Ang bango ah. Sinigang, si Ate Monina ang nagluto. Uy! Ano nangyari sa'yo? Ang ate ko, Hans. Hindi na siya nakaluto. Hindi niya na naluto ang sinigang. Hindi na nga siya normal na tao. Isa na siyang aswang. Pagbukas ko ng refrigerator, nandun ang lahat ng sangkap ng sinigang. Walang bawas at ni hindi nahiwa. Tama ako nang sabihin ko na may kakaiba sa luto niya. Dahil hindi siya ang nagluto. Biling ulam ang naturang sinigang na baka. Ang tanga-tanga ko, ni hindi ko nahalata ang mga kilos niya. Kaya pala nakagwantes na siya noong namimitas kami ng kalamansi. Oo, bawal sa aswang ang kalamansi. Kaya pala para siyang masusuka nung nagluluto ako. Ang hilig ko pa namang gumamit ng santambak na bawang sa pagluluto. May ideya ka ba kung saan pwedeng pumunta ang ate mo? Wala. Nag-aalala na nga ako sa kanya. Wala tayo ibang magagawa kundi ang maghintay na gumabi ulit. Sugurin natin si Aling Anet. Hindi rin makakatulong yan. Paano mo namang nasigurado? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Nakita mo ba na bulag ang isang mata ni Lolo Rex? Oo. Hindi. O hindi. Minsan niyang sinugod si Aling Anet. Pero nadaig niya ang gamit ni Lolo. Malakas si Anet dahil marami ang sampalataya sa kanya. May mga politiko pa nga. Para tayong bumabangga sa pader. Isang bangungot na walang katapusan. May magagawa tayo kung mahahagip natin si Monina. Siya lang ang may tsansa na makalapit kay Anet. Sige, hanapin natin siya. Ngunit ang maghapon ay naging mga araw, naging linggo at buwan. Hindi namin nakita si Ate Monina. Desperado na din ako. Muli akong nagbali sa shed ni Mama. Wala na ang mga gamit niya doon. Tanging mahinang amoy na lang ng natuyong dugo ang naiwan doon. Animoy aso na matagal nang hindi naligo. Hinimas ko ang lamesa. Naluha ako nang maalala ko ang boses niya. Ang maamo niyang mukha. Ma, tulungan mo po ako. Tulungan niyo ako na makakita ng paraan upang matalo si Anet at makita ko po si Ate Monina. Ano naman to? Mama, salamat po. Maraming salamat po. Saan niya? Ate Monina, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Saan ka galing? Saan ka nagtago? Hinanap ka namin pero... Patawad, Sanya. Natakot ako. Pakiramdam ko, hindi ko kayang labanan si Anet. Sa tuwing magbabalik sa akin kung paanong ipinasok ng malaking ahas ang dila noon sa lalamunan ko, tinatalo ako ng takot. Anong ginawa sa'yo na impaktang yun? Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Hindi pa rin pumapalya ang aking gabay. May silbi pa din ang matandang si Rex. Ano po? Nag-iwan ako dito ng gabay. Nakiusap ako na ipaalam agad sa akin kapag umuwi na itong si Monina. Patawad po kung nanakbo ako, pero handa na po ako ngayon. Ate Monina. Alam mo ba, nagpapanaginipan ko si Mama. Sabi ni Monina, wala na talaga siyang balak bumalik. Pero napapanaginipan niya ang mama namin na hinihikayat siyang bumalik at ayusin ang gulong pinasok niya. Ayon sa kanya, Monina, umuwi ka na. Paano naman si Sanya? Balikan mo siya, anak. Nandito lang si Mama. Hihintayin kita. Ma! Mama! Huwag niyo po akong iwanan! Mama! sabi ni Ate Monina, nagising siya na may isang puting-puting rosas sa kanyang ulunan. Dahil sa napanaginipan niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na umuwi. At nang humarap siya sa akin, buo na ang kanyang loob na puksain si Annette. Ano po sa tingin ninyo, Mang Rex? Magagamit po ba natin yan? Nakuha ko po yan doon sa shed ni Mama. Oo, ito na nga ang kailangan natin. Pero Sanya, naiintindihan mo ba ang ritual na ito? Opo, nakakita na po ako minsan ng ganyan sa libro ni Mama. Iba ang isang ito, Sanya. Maaaring kamukha ito ng ibang nakita mo na. Pero ito ay personal na gawa ng ina ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, nangangailangan ito ng sakripisyo. Sakripisyo? Ano pong ibig ninyong sabihin? Alay. Kailangan ng ritual na ito ng alay. Parte ng katatawan upang mawalan ng kontrol si Annette kay Monina. Walang problema. Handa po akong ibigay ng hinihinging alay. Hindi! Ayoko! Ano ba, Sanya? Tumanggi ka naman! Lagi mo nalang magagawin yan, ha? Isipin mo na muna ang sarili mo. Hindi madaling mabuhay na kulang ang parte ng katawan. Ate Monina, ito ang gusto ko. Lagi na lang ikaw. Kapag ayaw kong tumulong sa pamimitas ng kalamansi, ikaw ang sumasambot. Kapag ayaw kong humawak ng pataba, ikaw pa rin ang gumagawa. Bukal sa loob ko ang ginagawa kong pagbobolontaryo. Tapos ngayon, kasalanan ko, dala ng katangahan ko, masasalanta ka pa rin. Ate Monina, ano ba tayo? Hindi ba't magkapatid tayo? Ang magkapatid nagdadamayan. Hindi naman tayo magkadugo eh. Kahit pa, hindi sa dugo na susukat ang pagiging magkapamilya. Dito, sa puso, mahal ko kayo ni Mama. Tinanggap ninyo ako kahit hindi ninyo ako kadugo. Minahal ninyo ako. Sana lang talaga. Sana. Huwag ka nang umiyak. Kapag natapos ang lahat ng to, maglibang tayo. Mamasyal tayo. Magkakaroon tayo ng oras na makapagsaya, makapag-usap. Sige. Oo, tama yun. Mamasyal. Lumayo sa lugar na ito. Para sumaya ka naman. Sa loob ng shed ni Mama ginawa ang ritual. Gumuhit ng bilog si Mang Rek. Pagkatapos ay pinaapak niya kami sa loob noon. Umusal siya ng dalangin at sinabuyan ng langis si Monina. Nagbagong anyo siya at naging taong ahas. Inialay ko ang aking buong kaliwang braso. Dahil sa sakit, ilang oras din akong nawala ng malay. Pagkagising ko, madilim na. Sunog na ang laman na pinagputulan ng braso ko.
Ang braso ko. Ang sakit. Sanya, natatandaan mo ba kung ano nangyari? Inialay mo ang braso mo para makalaya si Monina sa kontrol ni Annette. Si Ate Monina, nasaan na? Dapat ay nandun tayo magkakasama sa pagsugod sa bahay ni Annette, di ba? Umuna na. Magbibigay na lang siya ng hudyat sa atin. Magtatagumpay po kaya tayo? Sa pangontrang ginawa ng ina ninyo, ewan ko kung makalusot pa yang si Annette. Pasensya na kung dinaan na lang namin sa sunog ang pagampat ng dugo ng naputol mong braso. Buti nga na buhay pa ako. Mag-iinarte pa ba ako? Umpisa na. Tayo na po. Lintik na sugat to. Nasusunog ang bahay ni na Aling Annette. Oo, nagawa niya nga. Ano? Hindi! Ate Monina! Pakawalan mo ako, Hans! Utang na loob! Si Ate Monina! Kailangan ko siyang iligtas! Nandun pa siya sa loob! Hindi, dito ka lang. Ito ang hiling ni Monina. Manahimik ka dito para hindi ka na madamay pa. Nagwala ako. Nangagat. Ngunit hindi nila ako hinayaan. Sa pagwawala ko, nakapagsalita na din ako ng masama. Pero nanatili silang hindi kumibo. Nang kalmado na ako, sinabi sa akin ni Hans ang nangyari nang mawalan ako ng malay. Ang lahat ng nangyari ay plinano ni Ate Monina. Sanya! Diyos ko po! Ano ginawa ko sa'yo? Sanya! Ang daming dugo! Ospital! Oo, tama! Dalhin natin siya sa ospital! Tumabi ka muna, Monina. Anong ginagawa mo, Hans? Bakit mo sinusunog ang braso ni Sanya? Kumalma ka, Monina. Wala na tayong oras upang dalhin pa sa ospital si Sanya. Ang sunugin na lang ang parte ng naputol niyang braso ang pinakamabilis at epektibong paraan. Ang kawawa akong kapatid. Lahat na lang ginawa niya para sa amin. Tapos ngayon, inialay pa niya ang buong braso niya para lang makaligtas ako. Ganon siya katinding magmahal, Iha. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. Ako naman ngayon, tama na ang pagsasakripisyo ni Sanya. Sagad na! Oo, pero siguraduhin mong babalik ka. Iiyakan ka niyan. Hindi ko na alam kung paano ko pa yan patatahanin. Hindi na ako babalik. Tatapusin ko ng lahat ng kasama ko. Ako at si Annette. Hindi ko siya pakakawalan. Sabay kaming mamamatay. Monina, anong binabalak mo? Maghunos dili ka, Ineng! Aswang na rin naman po ako eh. Magiging pabigat lang po ako sa kanya. Kayo na rin po ang nagsabi. Hindi na po ako pwedeng magbalik. Gagawa at gagawa po ng problema ang kalagayan ko. Kailanman hindi ka tinuring na pabigat ng kapatid mo. Kaya nga halos mawalan niya ng bayat nung hindi ka nagpapakita. Yun na nga eh. Lagi nga lang kami ang inaalala niyan. Lagi niyang iniisip na isang malaking utang na loob na naging pamilya niya kami. Kaya dapat pagaanin ko na ang dala niya. Pinauna ni Monina si Hans sa bahay ni Annette. Binuhusan ni Hans ng gaas ang paligid ng bahay. Sakto naman na arawan lang ang mga katulong doon, kaya walang nakakita sa nangyayari sa labas. Nang matapos si Hans at bumalik sa bahay, umalis na si Ate Monina. Mahigpit na ibinilin na huwag akong payagang umalis, anuman ang mangyari. Ate Monina, bakit? Pwede naman tayo maging magkasama. Sigurado akong hindi mo naman kailangang maging halimaw. Handa naman akong mag-alaga sa'yo. Sanya, nararapat ng ganoon ang nangyari upang matahimik na din ang kapatid mo. Malapit ang sinabi ko, pero darating din sa punto na may ibang makakakita sa kanya
at hindi maaaring hindi siya paslangin. Mas masakit ang ganoong sitwasyon. Tama si Lolo Rex, Sanya. Ipagdasal na lang natin na sa darating na panahon, sa ibang pagkakataon, maging mas maganda ang maging buhay ni Monina. Nasigurado mo ba, Hans, na nakalabas ang lahat ng katulong doon sa bahay ni Annette? Opo, Lolo. Si Lourdes po ang kaalam ko doon. Tuwing gabi daw po, pagpatak ng 6:00, wala nang katulong na natitira doon. Tanging si Annette na lang na nagkukulong sa basement. Hihintayin na lang natin ang pagdating ng mga bumbero kung ganon. Eto na sila. Nang matapos ang mga bumbero at hinahalungkat na ang kabahayan, may natagpuang sunog na figura sa basement. Sa gitna ng nakaukit na bituin na nakapaloob sa isang bilog. Isang figura ng babae na may nakapulupot na ahas ang natagpuan. Tanging ang hikaw na ginto na hugis kamay na may hawak na isang diamante ang hindi nasunog. Yun ang hikaw na ibinigay ko kay Ate Monina gamit ang unang sweldo ko. Hindi ko alam ang nangyayari, pero may ilang tao ang nagsasabing sila daw ang sumunog noong bahay. Ha? Ano naman kayang pumasok sa isipan ng mga yun? Mga nawalan ng anak at asawa. Matagal na daw nilang hinala na si Annette ang punot dulo ng mga gulo dito. Hindi lang makakilos dahil kabig si Mayor at barangay captain eh. Paano na yun ngayon? Bahala na. Nakikiamoy nga ako kung may iba pang saksi. Pero lahat naririnig ko na bigla daw sa nangyari. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaasar. Pero maganda na din siguro ang ganito. Sanya, eto nga pala. Naipuslit ko. Hinahanap ko ang kaparehas niyan pero hindi ko makita. Nasa tenga ko po. Isinuot siguro sa akin ni Ate Monina bago siya umalis. Ang ate ko. Hanggang sa huli akong inisip. Hinding-hindi kita makakalimutan, ate. Kayo ni Mama. Matapos ang pagkasunog ng bahay ni Aling Annette, ilang buwan pa akong nanatili sa aming lugar. Iniayos ko ang lahat ng naiwang gamit ni Mama at ni Ate Monina. Hindi naman ako pinabayaan ni Hans at ni Mang Rex. Sila na din ang bumili ng lupa namin. Bago ako tuluyang umalis, nagtapat ng pag-ibig sa akin si Hans. Hindi ka na ba talaga mapipigil? Buo na ang loob ko na umalis. Pwede ka naman dito. Hindi ka namin pababayaan ni Lolo Rex. Hindi ko kaya na manatili dito. Masyadong malungkot. Bawat sulok ng bahay na yan, nandoon ang alaala nila. Eh ako, paano naman ako? Anong paano ka? Sanya, matagal na kitang gusto. Noon pa man, kahit ba kaunti. Hans, hindi ka mahirap mahalin sa totoo lang. Gwapo ka, masipag, mabait, maunawain. At alam ko na kaya mong bumuhay ng pamilya. Sa totoo lang kahit sinong babae na naisin kang maging asawa. Yun naman pala eh. Pero magiging makatotohanan tayo. Magiging impyerno lang ang buhay mo. At ang buhay ng mga magiging anak natin kung ako ang magiging asawa mo. Bakit hindi natin subukan? Huwag na, Hans. Huwag mong aksayahin ang buhay mo sa tao na tulad ko. Kumuha ka ng babaeng mahal ka at kaya kang pagsilbihan. Bigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. Matapos noon, umalis na ako. Nagbalik ako sa Maynila upang makipagsapalaran. Sa totoo lang po noong una, nahirapan ako na makakuha ng trabaho dahil iisa lang ang kamay ko. Pero hindi naglaon, nakakuha din ako ng matinong trabaho at hanggang ngayon,
Sa awa ng Diyos, nananatili ako sa aming kumpanya. Isang bagay ang napatunayan ko sa aking karanasan sa aswang. May mga tao na sadyang mapagsamantala. Kung kailan ka bagsak na bagsak, doon sila sisingit upang alukin ka ng bagay na kailangan mo. Na kapag kinagat mo, may mga kondisyon na wala ka ng takas. Dasal? Oo naman po. Tumatawag pa din ako sa itaas. Natutunan ko na may mga bagay na sadyang hinahayaan niyang mangyari para umusad tayo. Pinapakitaan niya tayo ng dilim para matutunan nating hanapin at makita ang liwanag. Sa mga panahon na sinubok tayo, tandaan natin na huwag sumuko. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Maraming salamat po. Patuloy lang ang buhay. Sanya.